Magandang araw sa inyong lahat. Sa gitna ng mainit na tanghali sa lungsod ng Malaya, isang dalaga na nagngangalang Naila ang biglang naipit sa isang iligal na checkpoint na kinatatakutan ng mga residente. Ngunit nang simulan siyang perahan at gipitin ng leader ng checkpoint, isang bagay na hindi inaasahan ang nagsimulang mangyari. Hindi karaniwang biktima si Naila. Sa ilalim ng init ng araw na nagpapabigat sa hangin sa gilid ng lungsod, puno ang kalsada ng tunog ng busina at ugong ng makina ng mga sasakyang mabagal ang usad. Halos palaging nagkakaroon ng trapiko sa tuwing nakikita ng mga motorista mula sa malayo ang hindi karaniwang kumpulan sa kurbada sa unahan. Alam na alam nila ang ibig sabihin ng tanawing iyon. Hindi aksidente, hindi rin opisyal na operasyon, kundi isang bagay na naging nakababahalang routine na para sa sinumang dumadaan sa mga partikular na oras. Walang may gustong huminto doon, pero lahat ay napipilitang tanggapin ang katotohanan na baka sila na ang susunod na target. Matagal nang kilala ang kurbadang iyon bilang lugar na nagpapakaba sa marami. Bago pa man sila makarating, nakahilera na ang mga traffic cone nang basta-basta sa gitna ng daan, pinipilit ang mga sasakyan na magbagal ng walang malinaw na dahilan. Isang lumang patrol car na kupas ang pintura at patay ang ilaw ang nakaparada ng tabingi sa kaliwang bahagi ng daan tila props na sadyang ipinarada para magmukhang opisyal. Sa tabi nito, nakatayo ang ilang pulis na blanko ang mukha, tila naghihintay ng sasakyang malapit ng huminto mismo sa harap nila. Walang sinboard, walang paliwanag, walang procedure na sumusunod sa patakaran. Ang mayroon lang ay matatalim na tingin na nananakot sa bawat motorista na walang magawa kundi sumunod sa agos. Hindi ito minsan o dalawang beses lang nangyari. Isa itong routine operation na matagal nang nangyayari nang walang sinumang mailakas ng loob na sumita o pumigil. Hindi na nagugulat ang mga dumadaang residente sa tanawing iyon, pero ang takot at pagiging alerto ay malinaw pa ring makikita sa kilos nila. Ang iba ay nagbabagal habang nakayuko, umaasang hindi mapansin. Ang iba naman ay nagbubulungan sa isa't isa, nagbibigay ng maikling babala. Ang linyang pinakamadalas marinig ay mag-ingat, checkpoint ni Adi. Ang pangalang iyon ay hindi lang pangalan ng isang pulis. Si Adi Reyes ay naging simbolo ng tensyon na nakadikit ng mahigpit sa alaala ng bawat taong nakotongan sa lugar na ito. Kilala siya bilang leader ng iligal na checkpoint na umaasal na parang preman na nakauniporme kaysa sa alagad ng batas. Matigas ang ugali niya, magaspang magsalita, at hindi siya nagdadalawang isip na murahin sinuman ang maglakas loob lumaban. Para sa mga residente, ang pagdaan sa rutang iyon sa tanghali ay hindi karaniwang biyahe. Hindi na nila iniisip ang kaligtasan sa trapiko o kung anong dokumento ang kailangang ihanda. Ang iniisip lang nila ay kung gaano kalaking pera ang posibleng mawala sa pitaka nila sa araw na iyon. Ang bawat motoristang nahuli ay karaniwang hinihinga ng halagang hindi makatarungan at ang pagtanggi ay hindi ligtas na opsyon. Naiintindihan ng lahat na ang checkpoint na iyon ay hindi naglalayong magpanatili ng kaayusan, kundi para punuin ang bulsa ng mga tiwali. Sa likod ng init ng araw at tunog ng makina ng sasakyan na pumupuno sa hangin, nakatago ang inis at pagsuko na matagal nang kinikimkim ng mga mamamayang gusto lang dumaan ng walang aberya. Sa gitna ng sitwasyong iyon, nakatayo si Naila na balingkinitan ang katawan at mukhang kalmado ang mukha kahit nasa ilalim ng pressure ang isip niya. Matapos asikasuhin ang trabaho, gusto lang niyang makauwi agad at magpahinga. Nakatayo siya sa tabi ng puting automatic na motor niya. Hinihigpitan ang tali ng helmet at sinisigurong hindi nakakaabala sa paningin ang visor. Maayos at organisado ang galaw niya, nagpapakita ng ugali ng isang taong laging naghahanda ng maigi bago bumiyahe. Bago pa andarin ang makina, yumuko sandali si Naila para tignan ang mga gamit sa maliit na bag na nakatago sa harapan ng motor. Siniguro niyang nasa tamang lugar ang lisensya at rehistro, hindi naiwan o nahalo sa ibang dokumento. Isinara niya ang zipper ng bag ng dahan-dahan saka huminga ng malalim para pakawalan ang natitirang pagod ng hindi umaasa ng anuman kundi ang maayos na pag-uwi. Bumulong si Naila, umaasang walang magiging problema sa araw na ito. Kahit alam niya mismo na ang pag-asang iyon ay madalas hindi tugma sa realidad sa kalsada. Pag-andar ng makina ng motor, sinimulan ni Naila na patakbuhin ang sasakyan, lumabas sa parking area, at sumama sa daloy ng trapiko. Pinili niya ang rutang pauwi na pamilyar na sa kanya, ang rutang nakasanayan na niya. Gayunpaman, habang papalapit sa main road, dahan-dahang lumabas ang pagiging alerto.
Hindi dahil sa ibang sasakyan o kondisyon ng daan, kundi dahil sa isang partikular na lugar na laging nagpapabalisa sa kanya. Ang kurbadang madalas maging lokasyon ng iligal na checkpoint ni Adi Reyes ay muling pumasok sa isip niya. Nagpapaalala na ang pag-uwi ay pwedeng maging hindi magandang sitwasyon. Kahit malinaw na lumabas ang hindi magandang pakiramdam na iyon, ipinagpatuloy pa rin ni Naila ang biyahe ng walang pag-aalinlangan. Pinanatili niyang matatag ang takbo ng motor habang ang isip niya ay nagsisimulang maghanda sa iba't ibang posibilidad. Alam na alam ni Naila na kahit lagi siyang sumusunod sa batas, hindi iyon garantiya na ligtas siya sa pangungotong ng aroganting opisyal na nakaduty doon. Ang kaisipang iyon ay nagpatigas ng bahagya sa ekspresyon niya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kamalayan na baka harapin niya ulit ang sitwasyon na masyado nang madalas maranasan ng ibang residente. Nang may regular na paghinga at direktang tingin sa harap, pinatatag ni Naila ang sarili para harapin anuman ang naghihintay sa kanya sa daan pauwi sa araw na iyon. Habang papalapit ang distansya, nagsimulang manigas ang dibdib niya dahil sa tensyon na kusa na lang lumabas. Mula sa malayo, nakita na ni Naila ang hanay ng mga motor na sa pilitang pinatabi sa gilid ng daan. Tanda na ang checkpoint ay kasalukuyang nangyayari tulad ng dati. Ilang pulis ang nakatayo sa gitna ng daan na nakakrus ang mga braso, binabantayan ang bawat sasakyang dumadaan gamit ang matalim na tingin na puno ng arogansya. Ang tanawing iyon ay nagpadagdag sa pawis ni Naila, hindi lang dahil sa init ng araw, kundi dahil sa adrenaline na nagsisimulang dumaloy ng mas mabilis sa katawan niya. Alam niya kung ano mismo ang naghihintay sa kanya kapag pumasok siya sa lugar na iyon. Binagala ni Naila ang takbo ng motor habang pinapanatili ang ligtas na distansya, nagbibigay ng oras sa sarili para obserbahan ang sitwasyon ng buo. Mabilis na gumalaw ang mata niya, tinatantiya ang posisyon ng bawat pulis, binabasa ang pattern na ginagamit nila para pahintuin ang mga motorista. Nakita niya ang ilang residente na mukhang sumuko na, ang iba naman ay hawak ang pitaka o cellphone na may balisang mukha. Ang tanawing iyon ay hindi na bago, pero nagdudulot pa rin ang pagkasuklam sa tuwing nakikita ito ni Naila. Sa ganitong kondisyon, kailangan niyang pagpasyahan ang susunod na hakbang ng may pag-iingat. Habang papalapit ang distansya, huminga si Naila ng maikli at inunat ang katawan. Saglit niyang naisip na mag-u-turn para iwasan ang gulo, pero agad ding tinanggihan ng isip niya ang opsyon na iyon. Ang pag-iwas ay lalo lang magpapatapang sa kanila na tratuhin ang mga residente si Sukahati. Sa isip niya, tinitimbang ni Naila kung hahayaan ba niyang lumipas ang lahat tulad ng dati sa araw na ito o susunggaban ang pagkakataon para tignan kung hanggang saan ang tapang nilang kumilos. Mapanganib nga ang sitwasyon, pero may hangganan na hindi niya pwedeng hayaang lagi na lang lagpasan. Habang patuloy na umuusad ng mabagal, kumurba ng tipid ang labi ni Naila, bumuo ng malamig na ngiti, ngiting lumalabas lang kapag nakapagdesisyon na siya. Sila na naman. Mahina niyang bulong. Sa pagkakataong ito ng walang pag-aalinlangan, nanatiling nakapokus ang mata niya sa grupo ng mga pulis sa harap. Naghahandang harapin anuman ang mangyari. Sa mababang tono na halos hindi marinig, sinabi ni Naila sa sarili na panahon na para tignan kung hanggang saan ang tapang nilang lumampas sa limitasyon. Ang pangungusap na iyon ay naging tanda na wala siyang balak umatras sa araw na ito. At anuman ang mangyari pagkatapos, haharapin niya ito ng diretsahan ng walang takot. Sa pinakaunahan ng pila, nakatayo si Adi Reyes na may tindig na parang sakop ang lugar. Tinatakpan ng sunglases ang mayabang niyang tingin, habang ang dalawang braso niya ay nakakrus sa dibdib tila berdugo na naghihintay ng pagkakataong pumili ng susunod na biktima. Matikas ang katawan niya, puno ng arogansya ang kilos, at ang presensya pa lang niya ay sapat na para piliin ng maraming motorista na yumuko para hindi makatawag ng pansin. Nang mahagip ng paningin niya si Naila na dumarating sakay ng puting automatic na motor, napunta agad ang buong atensyon niya dito. Nang walang pag-aalinlangan, itinaas ni Adi ang kamay at nagbigay ng marahas na senyas. Tila hindi tao si Naila, kundi bagay na pwedeng utusan si Sukahati. Hoy, yung nakaputing motor, tabi. Itabi mo ngayon din, sigaw ni Adi sa malakas na boses na sadyang ginawang nanggigipit. Tumalbog ang boses niya sa kahabaan ng daan dahilan para lumingon ang ilang motorista dahil sa lakas at gaspang ng tono. Hindi nagpakita ng labis na reaksyon si Naila. Itinabi lang niya ang motor sa gilid ng daan sa galaw na matatag at kontrolado. Pinatay ang makina bago ibinaba ang stand.
Lahat ay ginawa ng kalmado ng walang bakas ng pagmamadali o takot. Kahit malinaw na may intensyon si Adi na manakot simula pa lang, lumingon si Naila saglit sa kanya, tumitig ng walang labis na ekspresyon. Maikli lang ang tingin na iyon, pero sapat na para ipakita na hindi siya madaling yanigin ng ganoong klaseng magaspang na ugali. Nang sa wakas ay nagsalita, ang boses ni Naila ay tunog patag at kontrolado. Ano po yun, sir? Sa pagkakaalam ko, wala akong nilabag na anuman, wika niya sa tonong magalang pero matatag. Walang panginginig ng takot o pagsuko sa boses niya. Nagsasalita siya tulad ng taong naiintindihan ang karapatan niya at walang balak yumuko sa paratang na walang basehan. Natahimik sandali si Adi. Ang sagot ni Naila ay talagang hindi ayon sa inaasahan niya. Karaniwan ay magiging balisa agad ang residente, magpapanik o magpapakita ng kawalan ng laban. Ngunit, humarap si Naila na may kakaibang katahimikan. Ang ugaling iyon ay nakasakit sa damdamin ni Adi, sumundot sa ego na sa tagal ng panahon ay nagparamdam sa kanya na hawak niya ang buong kapangyarihan sa kalsadang iyon. Sa likod ng sunglases niya, nanigas ang panga niya. Senyales iyon na handa siyang pataasin ang tensyon ng sitwasyon dahil lang sa lakas ng loob ni Naila na hindi yumuko agad. Sa umpisa ay mukha pa ring karaniwang checkpoint na madalas gawin ni Adi at ng grupo niya. Nilapitan siya ng isa sa mga tauhan nito na may kilos na nagmamagaling. Hiningi ang lisensya at rehistro nang hindi nagbibigay ng anumang paliwanag. Tinanggap ng kamay niya ang dokumento sa galaw na mabilis at malamig. Tila ang prosesong iyon ay formalidad lang. Sinuri niya ang mga dokumento ng pahapyaw, hindi para maghanap ng totoong paglabag, kundi para lang sundin ang pattern ng pananakot na nabuo na. Pagkatapos noon, bumaba ang tingin niya sa body ng puting automatic na motor ni Naila. Hinaplos ng kamay niya ang ilang bahagi, nagkukunwaring nagsusuri na parang may hinahanap na sira. Gayong wala naman kahit isang mali na pwedeng gawing dahilan ng panghuli. Habang abala ang tauhan niya sa pag-arte, nagsimulang maglakad-lakad si Adi sa paligid. Sadyang ginawang mabagal at nakaka-pressure ang mga hakbang niya. Pinagmasdan niya ang motor hindi para sa propesyonal na layunin, kundi para lumikha ng nakaka-pressure na kapaligiran. Sinuyod ng tingin niya ang plaka, tapalodo hanggang sa pwesto ng sticker ng rehistro. Tila bawat detalye ay nagtatago ng seryosong paglabag. Lahat ay ginawa na may ugaling parang kakatapos lang niyang makahanap ng malaking problema. Matapos ang ilang segundong sadyang paghihintayin si Naila, nagkomento si Adi sa huli sa tonong bara-bara. Hindi standard ang plaka nito. Lumabas ang salita ng walang basehan at walang ebidensya. Kumunot ang noo ni Naila nagpapakita ng hindi pagsang-ayon at pagkalito. Paano pong hindi standard, sir? Opisyal na plaka yan, rehistrado pa, sagot niya sa tonong matatag pero nananatiling magalang. Hindi itinaas ni Naila ang boses, pero malinaw na ipinakita ng bawat salitang lumabas na hindi siya tumatanggap ng paratang na walang dahilan. Ang sagot na iyon ay nagtulak sa isa sa mga tauhan ni Adi na subukang dagdagan ang pressure. Nakita rin naming lumabag si Miss sa road markings kanina, di ba, sir? Mabilis niyang sabi. Agad na tumango-tango si Adi nagkukunwaring sigurado, kahit malinaw na walang paglabag na nangyari. Gayong simula pa lang ang lahat ng paratang na iyon ay gawa-gawang dahilan lang na madalas nilang gamitin para ipitin ang mga residente na magbigay ng pera. Walang nilabag na batas si Naila at walang teknikal na mali sa motor niya. Ngunit tulad ng dati, gumawa si Adi ng senaryo ng paglabag para perahan ang motoristang mukhang walang ibang pagpipilian. Para sa kanila, ang mga paratang na iyon ay pinto lang papunta sa pinakapuso ng iligal na checkpoint. Araw na iyon, trinato si Naila tulad ng pulu-pulong ibang residente na nakaranas ng katulad na sitwasyon. Ngunit, iba sa karamihan, hindi nagpakita si Naila ng senyales na susuko na lang siya basta-basta. Matapos ang ilang minutong pagpapanatili ng palabas na parang nagpapatakbo ng opisyal na checkpoint, ipinakita rin ni Adi sa huli ang tunay na layunin ng buong palabas. Bumuntong hininga siya ng malalim, nagkunwaring pagod sa pagharap sa sitwasyon na sa totoo lang ay siya naman ang gumawa. Sa tonong ginawa na parang nagbibigay ng pinakamagandang opsyon, sinabi ni Adi, ganito yan, miss, kung gusto mong iproseso ng opisyal, mahaba ang usapan aabot sa korte, iho-hold ang motor. Huminto siya sandali. Bahagyang inilapit ang katawan. Bumaba ang tono ng boses, tunog nag-aalok ng solusyon, gayong malinaw ang intensyong mangikil.
Pero kung gusto mong maayos dito, dugtong niya habang nakangisi sa likod ng sunglasses. Binanggit ni Adi ang halaga na hindi makatwiran para sa paglabag na hindi naman nangyari. 1 milyon. Tapos, wag ng maraming arte. Lumabas ang pangungusap ng napakanatural. Tila daan-daang beses na niyang sinabi sa mga residenteng walang pagpipilian kundi tumango. Relax ang kilos niya, pero puno ng pressure. Nakatayo siya sa pwestong nagpapakita na pakiramdam niya ay may karapatan siyang gawin ang kahit ano sa lugar na iyon nang hindi natatakot sa kahihinatnan. Sa isip niya, sina Ila ay isa lang sa napakaraming target na pwedeng piliting magbayad ng walang gaanong paglaban. Ngunit, tinitigan ni Ila si Adi ng diretsyo nang hindi inaalis ang tingin. Walang takot sa mukha niya. Ang mayroon ay init na dahan-dahang umaakyat sa loob niya. Hindi dahil sa banta ni Adi, kundi dahil sa harap-harapang pangingikil na patuloy na hinahayaang mangyari. Bahagyang nanigas ang katawan niya, pero nanatiling kalmado ang kilos. Para kay Naila, ang hiling ni Adi ay hindi lang insulto sa kanya, kundi malinaw na ebidensya kung gaano karaming residente ang naperahan sa lugar na iyon nang walang magawa. Sa paligid nila, ang ibang motoristang nahuli rin sa checkpoint ay nakayuko na sa pagsuko. May abala sa pagbukas ng pitaka, may nilulukot ang ilang pirasong pera gamit ang nanginginig na kamay. Ang iba naman ay umaasa lang na matapos agad ang proseso para makaalis na. Walang isa man sa kanila ang naglakas loob tumitig kay Adi lalo na ang tumanggi. Lahat ay mukhang sanay na sa parehong sistema. Magbayad o pahirapan. Ang tanawing iyon ay lumikha ng matinding kaibahan sa ikinikilos ni Naila na nananatiling nakatayo ng tuwid. Ipinapakita noon na wala siyang balak sumunod sa pagsuko na naging kaugalian na ng marami. Huminga ng malalim si Naila, sinisigurong mananatili siyang kalmado kahit umiinit na ang sitwasyon. Umiling siya ng dahan-dahan, nagbibigay ng senyales na hindi siya sasali sa larong naging ugali na ni Adi. Sa boses na patag, pero malinaw sinabi niya, "Pasensya na, sir, wala akong nararamdamang nilabag ko at ayokong magbayad para sa bagay na hindi ko naman ginawa." Simple lang ang pangungusap pero sapat na malakas para baguhin ang kapaligiran sa paligid nila. Nagsimulang magbigay ng atensyon ang mga residenteng kanina ay abala sa kanya-kanyang gawa na pagtanto na may taong mailakas ng loob na tumanggi. Ang sinabi ni Naila ay nagpatense bigla sa atmosfera. Si Adi na halos hindi nakakarinig ng salitang hindi mula sa mga residente ay nagpakita agad ng galit na reaksyon. Humakbang siya palapit hanggang ang mukha niya ay ilang dangkal na lang ang layo sa mukha ni Naila. Rinig ang gaspang ng hininga niya. Nanigas ang panga sa pagpigil ng emosyon sa mataas na tono at puno ng panghahamak. Sinabi niya, "Sino ka sa akala mo? Lahat ng dumadaan dito sumusunod. Huwag kang magmalinis sa harap ko." Ang mga salitang iyon ay ibinato hindi lang para i-pressure si Naila, kundi para rin ipagmalaki ang dominasyon niya sa harap ng mga residenteng nanonood. Hindi umatras si Naila kahit kaunti, nanatiling matatag ang tingin niya, hindi na tinag sa distansyang sadyang ginawa ni Adi para manakot. Sa boses na kasing kalmado ng dati, sumagot siya, "Kung talagang mali ako, sige iproseso niyo ng opisyal, pero hindi ako magbibigay ng kahit piso para sa ganitong checkpoint." Hindi nagbago ang ugali niya. Kahit sinusubukan ni Adi na memansing ng reaksyon, alam ni Naila na bawat salitang bibitawan niya ay dapat malinaw at hindi mabuway. Alam niyang naghahanap ng butas si Adi para mapabagsak siya, mental man o pisikal. Nagsimulang makita ang reaksyon ng mga residente sa paligid. Ilang tao ang nagkatinginan sa gulat at paghanga nang makitang may taong mailakas ng loob na tumanggi ng diretsahan. May motoristang bumulong sa kaibigan. Kinikilala ang katapangan ng babaeng. Iyon, may halong kuryosidad at pag-aalala. Dahil alam na alam nila kung paano tratuhin ni Adi ang mga taong hindi sumusunod. Ngunit ang katapangan ni Naila ay nagsindi rin ng kung ano sa loob ng mga saksi, maliit na pag-asa na hindi lahat ng tao ay kailangang yumuko sa arogansya na matagal nang itinuturing na hindi pwedeng labanan. Dahil naramdamang hinamon ang otoridad niya ng diretsahan, biglang itinaas ni Adi ang boses sa tonong pasabog. "Bakit ang tigas ng ulo mo? Ha?" Malakas ang sigaw niya dahilan para mapalingon at magbagal ng takbo ang ilang motoristang kakatapos lang dumaan. Ang sigaw na iyon ay hindi lang bugso ng emosyon, kundi paraan ni Adi para idiin ang dominasyon niya.
Tinitiyak na alam ng lahat kung sino ang may kontrol sa lugar na iyon. Pagkatapos ay itinuro niya ang mukha ni Naila ng marahas. Halos tumikit ang daliri niya sa ilong nito. Dito ako ang nag-aayos. Kapag sinabi kong mali ka, mali ka. Sabi niya habang idinidiin ang bawat salita parang huling babala. Ang mga tauhan ni Adi na kanina pa nagmamasid ay nagsimulang kumilos palapit bumubuo ng pormasyon na pumapalibot kay Naila. Tumayo sila ng dikit-dikit lumilikha ng masikip na bilog na nagmukhang nakakulong si Naila ng walang labasan. Ang posisyong iyon ay malinaw na sinadya para i-pressure ng husto. Nagbibigay ng senyales na kung patuloy na tatanggi si Naila, hindi sila magdadalawang isip na gumamit ng ibang paraan. Isa sa kanila ang lumapit at bumulong sa tonong nagbabanta. Sige na, miss. Maliit na halaga lang naman ang 3,000. Kapag nagmatigas ka, mapapahamak ka lang. Ang pangungusap na iyon ay hindi payo, kundi purong pananakot. Tumingin si Naila sa paligid ng dahan-dahan, sinisigurong naiintindihan niya ang nabuong sitwasyon. Kahit napalibutan, nanatiling kalmado ang mukha niya. Ang tingin niya ay hindi nagpapakita ng panik, kundi buong pagiging alerto. Nakita niya ang mga motorista na kanina ay gusto lang makalagpas agad ngayon ay huminto sa gilid ng daan. May nagkukunwaring inaayos ang pwesto ng upo, may tila naghihintay ng turnong inspeksyonin. Halos lahat ay pinagmamasdan ang pangyayari ng may kuryosidad na maihalong kaba. Ang sitwasyong ito ay nakatawag ng pansin sa mas maraming tao kaysa sa inaasahan ni Adi at ng mga tauhan niya. Ilang motorista pa nga ang palihim na nagtaas ng cellphone, nagre-record mula sa malayo. Alam nilang madalas mangyari ang ganitong insidente, pero bihirang magkaroon ng residenteng mailakas ng loob lumaban tulad ni Naila. Ginawa ang pagre-record ng walang tunog sa galaw na napakaingat dahil alam nilang kapag nahuli sila ay pwede ring maging target ng galit ni Adi. Napansin ni Naila ang presensya ng mga kamera na iyon. Kahit hindi siya direktang lumingon, alam niyang bawat segundong nangyayari ngayon ay may karagdagang saksi. Lalong naramdaman ang tensyon at naghanda siya sa susunod na hakbang ni Adi na posibleng maging mas agresibo. Dahil matigas ang ulo ni Naila at hindi nagpapakita ng senyales na susuko. Tuluyan nang nawala ng pasensya si Adi. Mabilis siyang humakbang at nang walang babala ay tinulak ang balikat ni Naila ng marahas, dahilan para mapaatras ang katawan nito ng kalahating hakbang. Ang tulak na iyon ay hindi lang agresibo, kundi senyales na wala nang pakialam si Adi na magmukhang opisyal ang kanyang checkpoint. Sa boses na puno ng galit na halos parang ungol, sinabi niya, huli na tong pakikipag-usap ko ng maayos. Magbayad ka o gusto mong magsisi? Matalim ang tono ng banta niya nagbibigay ng senyales na handa siyang lumipat sa dahas ng walang pag-aalinlangan. Nanatiling nakatayo ng tuwid si Naila, hindi nagpapakita ng takot kahit lalong nagiging magaspang ang asal ni Adi. Tinitigan niya si Adi sandali bago sumagot ng mahina pero matatag. Hindi ako takot sa banta, sir. Ang maikling pangungusap na iyon ay parang nagbuhos ng gasolina sa apoy. Para kay Adi, ang sagot na iyon ay hindi lang pagtanggi, kundi direktang hamon sa ego at peking kapangyarihan na matagal na niyang itinataguyod. Nanigas ang mukha niya at sumabog ang galit niya ng walang preno. Nang hindi binibigyan ng puwang si Naila na gumalaw, hinablot ni Adi ang kwelyo ng jacket niya ng marahas, hinila ng malakas hanggang sa medyo umangat ang katawan ni Naila paharap, saka sinampal ang pisngi nito ng malakas. Rinig na rinig ang tunog ng sampal dahilan para mapatalon sa gulat ang ilang motorista. Sa tonong puno ng puot, bumulyaw si Adi na nagpapahayag kung gaano siya kasuklam sa pagharap sa ganoong klaseng paglaban. Ang sinabi niya ay nagpapatunay na hindi niya kailanman inaasahan ang paglaban, lalo na mula sa isang babae na inakala niyang madaling pasukuin. Nang makitang lalong nagiging brutal ang kilos niya, kumilos din ang mga tauhan niya para umatake. Sinipa ng isa sa kanila ang binti ni Naila sinusubukang patumbahin siya. O kahit papaano ay mawala ng balanse. Ang iba naman ay kumilos papunta sa motor ni Naila at sinubukang itumba ito para lalong humina at maipit ang posisyon niya. Umaasta sila na parang grupong preman na pakiramdam ay nasa ibabaw ng batas na tinitignan ang dahas bilang pinakamabilis na paraan para patahimikin ang residenteng mailakas ng loob na tumanggi. Ngunit kahit nasa gitna ng atake, tiniis ni Naila ang sakit habang inihahanda ang sarili sa anumang mangyayari sunod. Mula sa labas, mukhang karaniwang babae si Naila na nagiging biktima ng karahasan ng otoridad.
Naitulak ang katawan niya patalikod dahil sa tulak ni Adi dahilan para muntik na siyang mawala ng balanse. Ang mukha niya ay hindi nagpapakita ng anumang paglaban. Ang tanawing iyon ay naging dahilan para makita lang ng mga saksing residente ang isang dalaga na ginigipit ng grupo ng aroganteng pulis. Ilang residente sa malayo ang sumigaw ng mahina na itigil ang marahas na gawaing iyon. Ngunit ang boses nila ay hindi sapat na malakas para baguhin ang sitwasyon at wala ni isa ang naglakas loob na lumapit. Alam nila kung sino ang kinakaharap nila at ang panganib na naghihintay kapag nakialam. Samantala, sa loob niya, hindi talaga nasa kondisyon ng pagsuko sina Ila tulad ng nakikita. Pinigilan niya ang instinct na lumaban na matagal nang nasanay ng maigi, sinisigurong hindi siya kikilos ng masyadong mabilis o magpapakita ng senyales na kaya niyang labanan ang bawat galaw ni Adi at ng mga tauhan nito. Inobserbahan niya ng mabuti. Binilang ni Naila ang ritmo, distansya, at direksyon ng atake. Naghihintay ng sandali kung kailan sila talagang magpapabaya at maniniwalang siya ay mahinang target lang na pwedeng paglaruan si Sukahati. Konti pa, hayaan mong lumampas sila sa limitasyon, diin ang isip niya, sinisigurong tama at epektibo ang oras ng reaksyon niya. Dumating din sa wakas ang sandaling iyon ng isa sa mga tauhan ni Adi ay nag-iswing ng sipa sa kanya na may malinaw na intensyong patumbahin siya. Sa parehong oras, si Adi ay mukhang naghahandang sumunod sa atake na iyon, tila gustong tapusin ang paglaban ni Naila bago pa lumaki. Ito na ang puntong hinihintay niya. Sa susunod na segundo, nagbago ng drastiko ang sitwasyon. Sa galaw na mabilis at tama, sinalo ni Naila ang paang umaatake, bago pa man tumama sa katawan niya. Hinawakan ng kamay niya ang bukong-bukong ng mahigpit, saka pinilipit ito sa gilid gamit ang teknik na malinaw na hindi spontaneous na galaw, kundi resulta ng matagal na pagsasanay. Narinig ang sigaw ng sakit na bumasag sa tensyon. Nawala ng balanse ng tuluyan ang pulis na umatake at bumagsak sa matigas na aspalto dahilan para magulat ang ilang residente. Ang sigaw na iyon ay hindi lang tanda ng sakit, kundi simula ng pagbabago ng sitwasyon na hindi talaga na-predict ni Adi at ng mga tauhan niya. Sa isang iglap, nagsimula nilang mapagtanto na hindi karaniwang babae si Naila na pwedeng gipitin ng ganun-ganun na lang. Pero para kay Naila, simula pa lang iyon ang dapat niyang gawin para pigilan ang pang-aabuso nila. Agad na narinig ang gulat na hiyawan mula sa karamihan nang bumagsak ang unang pulis sa aspalto. Ilang motorista na kanina ay tahimik ngayon ay nagsimula ng magbulungan ng malakas, hindi makapaniwala sa nakita nila. Isang tao ang napasigaw ng mahina. Nanlaki ang mata nang makita si Naila na nag-execute ng galaw na talagang hindi mukhang reaksyon ng karaniwang tao. Ang sandaling iyon ay tumagal lang ng ilang split second, pero sapat na para baguhin ang dinamika ng buong checkpoint. Ngunit si Adi na sanay ng kinatatakutan at iginagalang ng sapilitan ay hindi matanggap ang pagbabagong iyon. Kahit na natigilan sandali, masyadong malaki ang ego niya para hayaan siyang umatras. Sa boses na malakas at puno ng galit, sumigaw siya na inuutusang umatake ang mga tauhan niya nang hindi binibigyan ng pagkakataong huminga si Naila. Ang sigaw na iyon ay agad nagpakilo sa dalawang tauhan niya ng sabay. Ang isa ay sumugod mula sa likod, sinusubukang abutin ang kamay ni Naila at i-lock ito para hindi siya makaiwas. Sa parehong oras, umatake ang isa pang pulis mula sa harap, nag-iswing ng malakas na suntok sa direksyon ng tiyan ni Naila. Ang dobleng atake na iyon ay malinaw na dinisenyo para pigilan siya ng mabilis at marahas nang hindi nagbibigay ng pagkakataong lumaban. Gayunpaman, si Naila. Ibiniling niya ang katawan ng mabilis sa gilid, dahilan para sumablay ang suntok sa tiyan. Tinabig ng braso niya ang ataking iyon gamit ang sanay na galaw, sapat na malakas para mawala ng balanse sandali ang umatake. Sa parehong sandali, gumanti si Naila ng malakas na siko na tumama mismo sa panga ng pulis sa harap niya. Narinig ng malinaw ang pagtama at sumuray ang katawan ng lalaki bago tuluyang bumagsak sa aspalto. Samantala, ang pulis na sumubok humuli sa kamay ni Naila mula sa likod ay hindi hinayaang makagalaw pa. Pinaikot ni Naila ang katawan, hinuli ang kamay ng lalaki, saka pinilipit ito sa likod na may tamang diin sa kasukasuan. Ang galaw na iyon ay pumwersa sa pulis na lumuhod sa aspalto habang umuungol sa pagpigil ng sakit na dumating ng biglaan. Habang nakalock pa ang kamay ng kalaban, yumuko si Naila ng kaunti at nagsalita sa malamig na tono na sila lang ang nakaririnig. Sinabi ko na sa iyong huwag gumamit ng dahas, sabi niya ng walang emosyon, ngunit puno ng diin.
Ang pangungusap na iyon ay hindi banta, kundi huling babala para sa mga nag-aakala pangkaraniwang biktima sina Ila. Habang lalong natulala ang mga residenteng nanonood. Nagsimulang mapagtanto ni Adi at ng mga tauhan niya na hindi sila humaharap sa basta-bastang babae. Pero dahil sa kayabangan, ayaw pa rin nilang umatras. Ang sitwasyon na sa simula ay one-sided checkpoint. Kasama si Adi at ang grupo niya bilang nag-iisang may kapangyarihan. Ngayon ay nagbago ng tuluyan at naging arena ng labanan na hindi na nila kontrolado. Ang kawalan ng balanse ay hindi na pabor sa kanila. Maliksing gumalaw sina Ila sa pagitan ng mga ataking dumarating ng sunod-sunod, ipinapakita na bawat galaw niya ay may teknik, katumpakan, at lakas na imposibleng taglayin ang karaniwang mamamayan. Ang bawat suntok at sipa na pinapakawalan niya ay hindi spontaneous na reaksyon, kundi resulta ng matagal na pagsasanay at karanasan sa pagharap sa mga mapanganib na sitwasyon. Nagsimulang mahirapan si Adi Reyes at ang team niya sa pagharap sa taong higit na mas sanay kaysa sa inaakala nila. Nang subukang suwagin ng ibang pulis sina Ila mula sa gilid sa pag-asang mapapatumba siya sa mabilis na atake, rumesponde sina Ila ng walang pag-aalinlangan. Yumuko siya sa tamang tiempo, saka winalis ang paa ng umatake gamit ang sarili niyang paa. Epektibo ang galaw. Nawalan agad ng balanse ang lalaki bago bumagsak at tumama sa matigas na aspalto. Maikling sigaw ang lumabas sa bibig niya, senyales kung gaano sila hindi handa sa pagharap sa ganitong klaseng paglaban. Hindi man lang lumingon sina Ila ng matagal sa pulis na bumagsak. Nanatili siyang nakapokus sa pagmamasid sa galaw ng ibang kalaban. Isa sa mga pulis na nakatayo pa ay nakatingin sa eksenang iyon habang hinahabol ang hininga. Mukha siyang nag-aalangan, hindi alam kung dapat bang sumugod o umatras. Nagsimulang makita ng malinaw ang takot sa mukha niya hanggang sa hindi namamalayang nakapagsalita siya sa panik. Ano to? Ipinapakita ng reaksyong iyon na nagsisimula ng gumuho ang mentalidad nila. Hindi nila kailanman naisip na ang isang babae na sa simula ay mukhang karaniwan at naiipit ay magiging tunay na banta na kayang lumpuhin sila isa-isa. Ang mga residenteng simula pa lang ay nanonood lang mula sa malayo ngayon ay napako sa panonood ng nangyayari sa harap ng mga mata nila. Ilan sa kanila ay hindi na nga nagtatago ng cellphone. Ginagawa ang pagre-record ng hayagan ng walang takot. Ang katapangan ni Ila ay nagbigay ng psychological boost na hindi lahat ng residente ay kailangang magpasakop na paglaruan ng mga opisyal na tulad ni Adi. Sa gitna ng karamihan ay narinig ang bulungan ng pagkagulat. Inaamin na ang babaeng ito ay malinaw na hindi karaniwang tao. Ang pakiramdam ng paghanga, ginhawa at kuryosidad ay naghalo-halo. Sa unang pagkakataon nakakita sila ng taong humamon sa iligal na checkpoint na matagal nang itinuturing na hindi nasasaling dinuman. Nang 3 tauhan niya ang nakahandusay na umuungol sa aspalto, nakaramdam si Adi ng isang bagay na ilang taon na niyang hindi nararamdaman. Panic. Sanay siyang maging kinatatakutan, hindi ang nadidiin. Pero ngayon nagbago ng tuluyan ang realidad. Namula ang mukha niya sa pagpigil ng galit at hiya na nagsisimulang manikip sa dibdib. Nanggigigil siyang nagmura ng malakas. Basag ang boses niya dahil sa nasugatang ego. Nang walang pag-iisip, binunot ni Adi ang maliit na baton mula sa baywang. Ang baton na matagal niyang ginagamit para takutin ang mga residenteng walang laban ay iniambak ngayon habang mabilis na naglalakad papunta kay Ila mula sa likod. Simple pero brutal ang intensyon niya. Hampasin ang likod ng ulo ni Ila ng malakas para matumba ito at tapusin ang paglaban gamit ang karahasang lagpas sa limitasyon ng katwiran. Sobra ka na, babaliin ko ang kamay mo, banta niya habang itinataas ng mataas ang baton. Puno ng mabangis na galit ang ekspresyon niya, wala nang natitirang kahit kaunting wibawa ng isang opisyal. Ang mayroon lang ay pagnanasang gumanti sa hiya na kakatapos lang niyang maramdaman ang hindi namamalayan kung gaano kadelikado ang padalos-dalos na hakbang na iyon. Ngunit, bago pa man tumama ang baton sa target nito, gumalaw na sina Ila ng mas mabilis kaysa sa kayang hulihin ng mata ng karamihan. Gamit ang sanay na reflex, lumingon siya at pinaikot ang katawan paharap kay Adi sa loob ng split second. Tumaas ang kaliwang kamay niya at sinalo agad ang pulsuhan ni Adi sa ere, pinahinto ng tuluyan ang atake. Napakabilis ng galaw kaya nakita lang ng ilang residente na huminto ng biglaan ang baton. Tila bumangga sa pader na hindi nakikita.
Natigilan sandali si Adi, hindi makapaniwala na mapipigilan ng ganoon kadali ang atake niya. Sa isang malakas na ikot at presisyon, pinilipit ni Naila ang braso ni Adi sa likod, pinwersa itong yumuko. Ang daing ng sakit na lumabas sa bibig ni Adi ay naging sigaw na lalong tuminis. Ah, bitawan mo, sigaw niya. Nawalan ng ganap na kontrol sa sariling katawan. Ang mukha niya ay idiniin ng palapit sa hood ng nakaparadang sasakyan sa tabi nila, halos dumikit na. Ang malaki at aruganteng katawan na kanina ay nakatayong matikas, ngayon ay nakayukong walang laban sa ilalim ng pressure ng kamay ng isang babaeng matagal niyang minaliit. Napako ang mga residenteng nakasaksi sa pangyayari. Hindi nila kailanman naisip na ang leader ng checkpoint na matagal nang nanggigipit sa lungsod ay mapapasunod ng ganoon kabilis, habang ang isang kamay ay nakalock pa rin sa braso ni Adi nang mahigpit sa likod ng punggong nito. Gumalaw si Naila ng walang pag-aalinlangan. Ang isa niyang kamay ay sumuksok sa loob ng jacket niya, kinukuha ang isang bagay na simula pa lang ay hindi na malaya ni Adi o ng mga tauhan niya. Sa isang mabilis at sanay na galaw, inilabas ni Naila ang isang itim na baril. Malinis at matatag ang galaw niya. Nagpapakita na hindi siya taong unang beses palang humawak ng sandata. Agad na itinutok ang baril ng may katumpakan. Ang malamig na dulo ng metal ay dumikit ng napakalapit sa bibig ni Adi, sapat na lapit para maramdaman ng lalaki ang lamig na dumadampi sa balat niya. Nang makita ng mga residente ang sandatang iyon, ang kapaligiran na kanina ay puno ng hiyawan at bulungan ay biglang naging tahimik. Napigil ang hininga, walang naglakas loob gumalaw o mag-ingay. Alam nilang ang sitwasyong ito ay lumampas na sa simpleng away sa pagitan ng residente at opisyal. Lahat ng mata ay nakatuon kina Naila at Adi. Sa sandaling iyon, ang buong atensyon ay nakapokus sa baril na ngayon ay nagbabanta sa buhay ng taong matagal nang kinatatakutan ng marami. Hindi itinaas ni Naila ang boses, pero bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay rinig na rinig at matigas. Sa tingin mo ba habang buhay mong matatapakan ang mga tao, Sir Adi? Mahina niyang sabi sa tonong tumutusok. Ang tonong iyon ay hindi galit at hindi emosyonal, pero puno ng katiyakan sapat para mapagtanto ni Adi na si Naila ay hindi lang basta residenteng pwede niyang takutin. Nanatiling matatag ang mukha ni Naila, hindi nanginginig, hindi nagmamadali tulad ng isang taong alam na alam ang ginagawa. Sa kabilang banda, si Adi na kanina ay sobrang angas at gaspang ngayon ay nagbago na ng tuluyan. Nanginginig ng malala ang katawan niya. Tumutulo ang pawis sa sentido niya. Ang boses na lumabas sa bibig niya ay basag at puno ng takot. Huwag kang magpapaputok. Pwede nating pag-usapan ng maayos, sabi niya sinusubukang magmakaawa. Kahit hinahabol ang hininga, hindi na siya mukhang malupit na leader ng checkpoint. Ngayon ang nakikita ay isang lalaking takot na napagtanto na ang buong huwad na kapangyarihan na matagal niyang ipinagmalaki ay gumuho agad sa harap mismo ng mga residenteng matagal na niyang biktima. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang mga iligal na checkpoint na iyon, ang figura ni Adi, ang leader ng checkpoint na kilalang arogante, magaspang, at tila hindi tinatablan ay mukhang talagang wasak. Ang sunglasses na karaniwan niyang ginagamit para itago ang mapanghamak na tingin ay nahulog sa aspalto. Kitang-kita ang dalawa niyang mata, nanlalaki sa takot. Wala nang natirang huwad na wibawa na matagal niyang pinananatili. Ang natira na lang ay isang lalaking ngayon lang nalaman kung gaano siya karupok kapag hindi na siya makapagtago sa likod ng uniforme at pansamantalang kapangyarihan. Nagsimulang mamuo ang luha sa gilid ng mga mata niya. Basag ang boses niya nang subukang magsalita habang pinipigilan ang panginginig. Tulong, may pamilya ako. Huwag ganito. Paos niyang sabi ang mga salitang iyon ay hindi tapat na pakiusap kundi sigaw ng isang taong ang takot ay lumampas na sa limitasyon. Patuloy na nanginginig ang katawan niya at ang umaapaw na takot ay nagdulot ng pagkawala ng kontrol sa sarili. Sa loob ng ilang segundo, nagsimulang makita ang basang mansa sa pantalon ng uniforme niya. Naihi si Adi sa harap ng publiko, sa harap ng mga residenteng matagal niyang minaliit at trinato ng hindi maganda. Iba-iba ang naging reaksyon ng mga residente. Ilang tao ang kusang nagtakip ng bibig, hindi makapaniwala sa nasasaksihan. May umatras ng kalahating hakbang, nagulat na makita ang taong matagal nang nag-aastang matapang ngayon ay naging lalaking takot na walang laban. Sa gitna nila ay narinig ang mahinang bulungan, sinasabing iyon ang leader ng checkpoint na matagal nang kilalang mabagsik.
Ang bulungan na iyon ay hindi panunuya, kundi ekspresyon ng pagkagulat. Ang realidad sa harap nila ay sobrang kabaligtaran ng reputasyong binuo ni Adi sa tagal ng panahon. Nirecord ng cellphone camera sa iba't ibang kamay ang lahat ng walang pinalalagpas. Bawat segundo, malinaw na na-record ang pagguho ng arogansya ni Adi sandali kung kailan ang leader ng checkpoint na matagal nang nang-aapi sa mga residente ay naramdaman din sa wakas ang takot na ikinalat niya ng maraming taon. Nakuha ng recording na iyon ang mukha niyang maputla sa takot. Katawang nanginginig, basang pantalon at baril na nakadikit malapit sa bibig niya. Lahat ng iyon ay naging patunay na ang huwad na kapangyarihan ay hindi magtatagal kapag may taong matapang na lumaban ang tumayo sa harap nito. Hindi hinila ni Naila ang gatilyo. Kahit na sobrang lapit ng baril sa mukha ni Adi, nanatili siyang may ganap na kontrol sa sarili. Nanatiling malamig at pokus ang mga mata niya nang walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Nagpapakita na hindi siya taong nawawala sa sarili. Matatag ang kamay niya, hindi nanginginig, hindi nagpapakita ng senyales ng pagkawala ng kontrol. Sa tonong mahina pero malinaw, sinabi ni Naila, "Relax, kung gusto kong barilin, kanina ko pa ginawa." Ang pangungusap na iyon ay humampas kay Adi ng mas malakas kaysa sa anumang banta. Hindi tumaas ang boses ni Naila, pero ang katahimikan niya ay lalo pang nagpatense sa sitwasyon. Pagkatapos ay ibinaba ni Naila ng kaunti ang katawan, inilapit ang bibig sa tainga ni Adi. Ang galon na iyon ay nagpanigas kay Adi, takot gumalaw kahit 1 sentimetro. Sa mababang boses na para lang sa kanya, sinabi ni Naila, "Ang dapat mong katakutan ay hindi ang baril na to, kundi ang lahat ng matang nakatingin sa iyo ngayon at ang mga taong matagal nang nagmamasid sa iligal na checkpoint mo." Ang pangungusap na iyon ay lalong nagpanginig sa katawan ni Adi. Napagtanto niya na ang problema niya ngayon ay hindi na tungkol sa residenteng kinakaharap niya sa araw na ito, kundi ang malaking kahihinatnan na matagal na niyang binabaliwala. Matapos siguraduhin na bumaon ang mga salita niya sa isip ni Adi, lumingon si Naila sa direksyon ng kumpumpulan ng mga residenteng nakatayong tulala. Biglang naging malakas at matigas ang boses niya nang walang kahit kaunting pag-aalinlangan. "Pakiusap, patuloy kayong mag-record, huwag kayong hihinto. Ngayong araw makakakita kayo ng kakaiba." Ang utos na iyon ay hindi lang paanyaya, kundi instruksyon na nagbibigay ng katapangan. Sa tagal ng panahon palihim na nagre-record ang mga residente dahil takot mahuli ni Adi. Ngayon na nakatayong matatag si Naila sa gitna ng sitwasyon, pakiramdam nila ay ligtas silang ipakita ang paglaban sa anyo ng ebidensya. Ang sinabi niya ay parang senyales na matagal nang hinihintay. Ilang residente ang agad na nagtaas ng cellphone ng mas mataas, sinisigurong malinaw na makukuha ang mukha ni Adi at ang buong pangyayari. Ang iba ay humakbang pa ng kaunti pasulong para makakuha ng mas magandang anggulo. Hindi na nila sinubukang itago ang kamera. Ang mga mukha na dati ay puno ng takot ay dahan-dahang nagbago. Naging paniniwala na ang nangyayari sa araw na iyon ay maaaring maging turning point. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng pagkakataon ang mga residente na i-record ang pagguho ng arogansya ng isang opisyal na matagal na nilang itinuturing na hindi nasasaling. Ilang minuto matapos umabot sa rurok ang tensyon, biglang nagbago ang kapaligiran sa kalsada nang marinig ang tunog ng ibang sirena na mabilis na papalapit. Iba ang sirena na iyon sa karaniwang patrol siren, mas matalim, mas opisyal, at malinaw na galing sa espesyal na sasakyan. Ang mga residenteng kanina ay nakapokus kay Naila at Adi ngayon ay lumingon sa direksyon ng tunog. Sa loob ng ilang segundo hindi isa, kundi ilang sasakyan na may espesyal na marka ng surveillance unit at internal affairs ng pulisya ang huminto ng nakapila sa gilid ng kalsada. Ang presensya nila ay agad na nagpabago sa kapaligiran na dati ay tensyonado, naging tahimik na puno ng atensyon. Halos sabay-sabay na bumukas ang mga pinto ng sasakyan. Ipinapakita ang ilang armadong opisyal na may mataas na wibawa na agad nag-secure ng area. Isang opisyal na nakasibilyan ang bumaba sa isa sa mga sasakyan at mabilis na naglakad papunta sa gitna ng gulo. Matatag ang hakbang niya, seryoso ang ekspresyon ng walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Paglapit, nakita niya ang posisyon ni Adi Reyes na hawak pa rin ni Naila at ang baril na nasa napakalapit sa mukha ni Adi sa boses na matigas at malinaw. Sinabi ng opisyal, "Tama na, Naila, kami na ang bahala." Ang pangungusap na iyon ay direktang pumutol sa katahimikang bumabalot sa lokasyon. Ilang residente ang nagkatinginan, litong-lito at gulat na marinig ang pagbating iyon.
Ang isang salitang iyon ay sapat na para ipaalam sa buong karamihan na ang nasasaksihan nila ay hindi lang simpleng away o aksyon ng isang residenteng lumalaban sa pulis. Ang sitwasyong ito ay higit na mas malaki. Hindi biktima sina Ila, hindi ordinaryong mamamayan na nagkataong lumaban. Siya ay bahagi ng isang bagay na mas organisado. Nang may katahimikan at buong kontrol, binitawan ni Ila ang pagkakakunsi ng kamay niya sa braso ni Adi at ibinaba ang baril nang hindi nagpapakita ng kahit kaunting pagkagoy. Malinis at sukat ang galaw niya. Ipinapakita na lahat ng ginagawa niya ay nasa loob ng limitasyon ng prosedur na alam niya. Pagkatapos, dinukot ni Ila ang bulsa ng pantalon at naglabas ng isang EE card na may opisyal na logo. Itinaas niya ito ng kaunti para makita ito ng malinaw ng lahat ng panig, kasama na ang mga residenteng nagre-record. Sa malakas na boses, nagpakilala sina Ila bilang miyembro ng Internal Intel Unit. Nagbago ang ekspresyon ng mga residente sa pagitan ng gulat, paghanga, at ginhawa ng mapagtanto na ang nangyari sa harap nila ay hindi nagkataon lang. Tapos idiniin ni Ila na si Adi Reyes at ang illegal na checkpoint na pinamumunuan nito ang pangunahing target. Kumpleto na ang video evidence. Ang pangungusap na iyon ay nagpapatunay na ang pangyayari sa araw na iyon ay hindi bigla ang insidente, kundi patibong na inayos ng maigi para tapusin ang gawaing korupsyon at karahasan na matagal nang ginagawa ni Adi. Ang kapaligiran na kanina ay puno ng takot ay dahan-dahang naging sandali ng pagbaliktad ng katarungan na nasaksihan mismo ng mga residente. Si Adi na nanginginig pa rin na may mukhang maputla at puno ng hiya ay sinubukang ibalik ang kaunting wibawa na pinilit niya noon. Sa boses na nanginginig at tonong desperado, sinubukan niyang tumanggi sinasabing ang lahat ay paninira at gawa-gawa lang. Magulo ang sinasabi niya, mas mukhang sigaw ng taong takot kaysa depensang may katuturan. Habang nanginginig pa rin, sinubukan niyang tumayo ng mas tuwid. Gayunpaman, mukhang hindi matatag ang tuhod niya. Bago pa man niya maituloy ang daldal niya, itinaas ng opisyal ng Internal Affairs na nakatayo sa harap niya ang kamay, sumenyas na tumahimik siya. Patag at puno ng otoridad ang tingin niya. Sa matigas na boses, sinabi ng opisyal na sinundan na nila si Adi ng ilang buwan, ang bank account niya, report ng mga residente, at ngayon ang direktang recording ng illegal na checkpoint niya. Ang pangungusap na iyon ay binigkas ng dahan-dahan, ngunit sigurado pinuputol ang lahat ng pagtatangka ni Adi na umiwas. Walang halong galit dahil sapat na ang katotohanan para pabagsakin siya. Samantala, nagsimulang asikasuhin isa-isa ang mga tauhan ni Adi. Agad silang pinusasa ng mga internal officer sa lugar ng walang maraming tanong. May mga sumubok na ipagtanggol ang sarili, pero walang kahit isang makatwirang argumento ang lumabas sa bibig nila. Sa maikling inspeksyon sa lokasyon, natagpuan ang ilang sobrang mailamang pera na nakasiksik sa bulsa at bag nila. Iba-iba ang halaga, pero malinaw na hindi bahagi ng opisyal na sahod. Ang natuklasang iyon ay naging karagdagang ebidensya na ang checkpoint sa tagal ng panahon ay hindi lang simpleng pang-aabuso, kundi sistema ng pangingikil na organisado na matagal nang tumatakbo. Ang mga residenteng nanonood sa gilid ng kalsada ay nagsimulang magpakita ng reaksyon ng mas matapang. May sumigaw ng buong kasiyahan nagpapahayag ng ginhawa dahil sa wakas ay nahuli na ang mga salarin. Itinaas ng ilang residente ang cellphone ng mas mataas para siguraduhing malinaw na marirecord ang buong proseso ng pag-aresto. Ang iba ay bumuntong hininga na lang ng malalim, nakahinga ng maluwag dahil ang takot na matagal nang bumabagabag sa rutang iyon ay natapos na sa wakas. Ang kapaligiran na kanina ay puno ng takot ngayon ay naging saksi sa pagbagsak ng grupo ng mga tiwali na matagal nang nangingikil sa mga residente nang walang pakiramdam ng pagkakasala. Ilang araw ang lumipas, ang pangalan ni Adi Reyes ay naging sentro ng atensyon sa buong lungsod. Lumabas ang kaso niya sa iba't ibang news channel na ibalita pa sa national level. Paulit-ulit na ipinalabas ng media ang video clip na ni-record ng mga residente, ang leader ng illegal na checkpoint na iyon. Umiiyak sa takot habang may baril malapit sa bibig niya. Nanginginig ang katawan niya at basa ang pantalon ng uniforme dahil sa takot na hindi maitatanggi. Ang tanawing iyon ay naging simbolo ng pagguho ng figurang matagal nang kilala bilang arogante at nakakatakot. Mabilis na kumalat ng malawak sa internet ang video ng pangyayari naging sentro ng atensyon ng publiko at tunay na ebidensya kung paano ang arogansya ng isang opisyal ay pwedeng gumuho sa loob ng ilang segundo kapag naharap sa katapangan ng isang
taong tumangging patuloy na yumuko. Paulit-ulit na ipinalabas ng mga TV station ang recording dahilan para ang imahe ni Adi na dati ay kinatatakutan ay magbago ng tuluyan at maging simbolo ng pang-aabuso sa kapangyarihan na sa huli ay bumagsak. Sa isa sa mga pangunahing palabas, matigas na sinabi ng GE narrator na ito ang patunay na hindi na immune sa batas ang mga tiwali. Ang pangungusap na iyon ay naging pambungad sa mahabang ulat tungkol sa gawaing iligal na checkpoint na matagal nang nanggugulo sa mga residente at kung paano nagtagumpay ang internal intel operation na buwagin ang network ng pangingikil na pinamumunuan ni Adi. Kasama sa ulat ang analisis ng mga security expert, opisyal na pahayag mula sa pulisya, at paliwanag tungkol sa proseso ng investigasyon na ilang buwan na palang tumatakbo. Nagsimula ring maintindihan ng publiko na ang pangyayaring na record ay hindi lang biglaang insidente, kundi rurok ng isang malaking operasyon na idinisenyo para tapusin ang gawaing korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan na matagal nang nangyayari. Sa internal hearing, mabilis at matigas ang naging proseso ng disiplina kay Adi at sa lahat ng tauhan niya. Dahil sa video evidence, report ng residente, sobrang mailamang pera, at talaan ng kahina-hinalang transaksyon mula sa account ni Adi, hindi kinailangan ng pagdinig ng mahabang oras para magdesisyon. Si Adi at ang buong team niya ay opisyal na tinanggal sa pulisya. Ang status nila ay itinuloy sa prosesong kriminal sa hinalang pangingikil, pang-aabuso sa kapangyarihan, at karahasan laban sa mamamayan. Ang desisyon ay naging matigas na mensahe na hindi na kinukonsinte ng institusyon ang gawain ng tiwaling sumisira sa tiwala ng lipunan. Sa isang maikling interview sa GE, isang residenteng madalas dumaan sa ruta ng checkpoint na iyon ang nagpahayag ng nararamdaman sa boses na mas kalmado kaysa sa karaniwan. Inamin niyang sa tagal ng panahon ay laging takot siyang dumaan sa kalsadang iyon. Ngayon ayon sa kanya ang pakiramdam na iyon ay napalitan na ng ginhawa. Napagtanto niyang may mga opisyal pa ring talagang ginagawa ang tungkulin para protektahan ang lipunan. Ang simpleng pahayag na iyon ay sumasalamin sa malaking epekto ng pagbagsak ng gawaing iligal na checkpoint. Dahan-dahang nagsimulang bumalik ang tiwala ng mga residente at ang kalsadang dati ay puno ng takot ngayon ay nadadaanan na ng walang pangamba. Para sa lipunan, ang kaso ni Adi ay hindi lang pag-aresto sa isang tiwali, kundi patunay na pwede pa ring maipatupad ang katarungan. Samantala, bumalik sina Ila sa pamumuhay sa araw-araw tila walang nangyari. Walang spotlight ng kamera, walang senyales na siya ang kakatapos lang magpatumba sa network ng iligal na checkpoint na matagal nang nanggugulo sa lungsod. Sa tanghali, mukha pa rin siyang karaniwang babae na dumadaan sa kalsada gamit ang puting automatic na motor. Humihinto siya sa red light, naghihintay ng matyaga kasama ang ibang motorista. Bumibili siya ng tanghalian sa simpleng karinderya, nakikipagkwentuhan ng magaan sa tindero, namumuhay sa routine araw-araw gaya ng karaniwang mamamayan. Sa labas walang makikitang kakaiba. Bumalik sina Ila at nakihalo sa karamihan sa lungsod nang hindi ipinapakita ang pagkakakilanlan o ang nagawa niya. Tuloy-tuloy ang routine na iyon hanggang sa isang hapon nang mag-vibrate ang cellphone niya sa gitna ng biyahe. Sumulyap sina Ila sa screen saglit bago sumagot. Nakilala ang number ng atasan niya. Pagkasagot ng tawag, narinig ang boses ng lalaki na matigas pero kontento. Ipinahayag nito na tapos na ang operasyon laban kay Adi. Gayunpaman, may ibang lokasyon na nagsisimula ng makatanggap ng maraming reklamo. Walang labis na papuri, walang mahabang usapan, tanging maikling impormasyon na hindi pa tapos ang tungkulin ni Ila. Nakinig sina Ila ng tahimik, tapos ngumiti ng tipid ngiting lumalabas lang kapag tapos na ang isang misyon at handa na siyang harapin ang susunod na misyon. Pinaandar niya ulit ang motor. Narinig ang pino na tunog ng makina ng puting automatic sa gitna ng trapiko sa hapon. Sa boses na maikli pero puno ng paniniwala, sinabi niyang handa na ang data na ipadala at handa na siyang gampanan ang tungkulin. Hindi na niya kailangang magtanong ng mahaba. Lahat ng iyon ay bahagi na ng trabaho niya. Dumating bilang karaniwang tao, gibain ang nakatagong kabulukan, tapos umalis nang hindi nag-iiwan ng bakas. Matapos ibaba ang telepono, mabagal na nagmaneho sina Ila, iiwan ang kalsadang ayon ay malaya na sa iligal na checkpoint at sa takot na matagal nang bumabagabag sa mga residente. Para sa mga taong nakakita sa pagdaan niya, sina Ila ay estranghero lang na nagkataong dumaan. Baka hindi nila alam ang pangalan, mukha, o background niya.
Ngunit para sa kalsadang iyon at sa lahat ng taong naging biktima ng checkpoint ni Adi, ang presensya ni Naila ay naging simbolo na ang katapangan ay hindi laging dumarating mula sa figurang bayani na agaw pansin. Minsan ang katapangan ay dumarating mula sa isang taong mukhang karaniwan, isang taong piniling hindi manahimik kapag may nangyaring kawalang katarungan. Ang pangalan ni Naila ay maaaring hindi kilala ng malawakan, ngunit ang iniwan niyang bakas ay nagdala ng pagbabago na hindi mabubura basta-basta.